First Instant Bride Part 40. Uriel's Point of View. I almost threw my phone right after texting Christine. Sobrang higpit ng pagkakahawa ko rito na nanginginig na ang kamay ko. Kumukulo ang dugo ko sa hindi ko malamang dahilan. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun na lang ang inis ko nang malaman ko na kasama niya si Logan. At mas lalo pang tumindi ang inis ko nang mag-text mismo sa akin ang hayop na yun that he will be spending the night at Christine's house. He even bragged that her parents like him. What bothers me most is his text message telling me that he told Christine's parents that he's courting her and they approve of it. Like the fuck? Anong gusto niyang palabasin? Na nakuha na niya ang loob ng mga magulang ni Christine? That he can freely court her right after my plan succeeds? Naikuyom ko ang kamay ko sa inis. There's this part of me that wants to slam him down to his rightful place. I was the one who found Christine first, and there's no way I can just give her to him. Natigil ako sa pagmumuni-muni nang bigla akong mablangko. Ano nga ba si Christine sa akin? Aside from being a paid actress, she is, I don't know. Hindi ko alam kung ano siya sa akin. Pero isa lang ang alam ko. I can't give her to Logan. There's no way I'll do that. Ako ang nauna sa kanya. I just can't let anyone have her, especially when I already mark her. Mabilis akong lumabas sa kwarto para puntahan si Lolo. He is the root of my frustration right now. Ang dami-daming pwedeng utusan. Bakit si Logan pa? Ay knock on his door. Halos masira na ang pinto sa lakas ng pagkatok ko. Lolo, open up! Maya-maya pa ay bumukas na ang pinto at bumungad sa akin ang nakakunot niyang noo. What the hell, iho? Anong oras no? What do you want? Kung makakatok ka sa pinto ay parang gusto mo na itong sirain ah. Bakit naman si Logan ang pinahatid mo kay Christine? Tanong ko sa kanya. Pilit kong pinakalma ang sarili ko. At bakit hindi? Do you have any problems with that? Tugon niya sa akin bago ako sinipat ng tingin. You know, Logan is the most reliable person we can count on, Apo. Bakit may ginawa ba siya? Gusto ko sanang sabihin sa kanya na kasama niya ngayon si Christine. But that would blow my cover and expose my lies. Umiling na lang ako sa kanya bago huminga ng malalim. Nothing. Alam niyo naman na busy si Logan. He should have just someone else to drive for my wife. May inaon kong sabi bago tumalikod. Yun lang pala ang sasabihin mo eh. Akala ko kung ano na. Anya at napailing. Next time rin, iho, don't let anyone do the things that you should be the one doing. Know your priorities. Pangangaral niya sa akin. Which one do you value the most? Your work or your wife? Hindi ko inaasahan ang sinabi niya. My mind went blank for a second dahil hindi ko naman kasi totoong asawa si Christine. Of course, my wife. Sabi ko na lang sa kanya bago nagpaalam na babalik na ako sa kwarto at magpapahinga. Pagkapasok ko ay muli kong tinext si Christine. But after minutes of waiting ay wala akong natanggap na reply. Kaya naman ay nagdesisyon na akong tawagan siya. Hello? Napataas ang kilay ko ng iba ang tono ng boses niya. Where's Logan? Tanong ko sa kanya. Pilit kong pinipigilan ng sarili ko na itaas ang boses ko. Did he go home already? Uriel, pakiusap lang. Sa kanya mo nalang itanong yung mga tanong mo. Sabi niya sa akin. She sounded a little irritated. Hindi ko magawang ma-enjoy ang pag-uwi ko eh. Kung aabalahin mo ko sa mga bagay-bagay na pwede mo namang itanong ng direkta kay Logan. Why? I'm hanging up, okay? Mag-usap na lang tayo pagka-uwi ko. Putol niya sa sinasabi ko. Please, 3 araw lang. Ibigay mo na sa akin to. We had a deal, remember? Paalala niya bago pinatay ang tawag nang hindi man lang ako hinintay na makapagsalita. Napahigpit ang hawak ko sa cellphone ko bago ako marahas na bumuga ng hangin. Damn it!
Inis kong sambit bago binagsak ang katawan ko sa kama. Tumitig ako sa kisame at ikinuyom ang kamay ko kasabay ng paniningkit ng mga mata ko. Just so you wait, Christine. Umanda kapag uwi mo. I will make sure you realize kung kanino ka lang. Gumulong na lang ako sa kama dahil wala na rin naman akong magagawa kundi ang hayaan siya sa bakasyon niya. I have to keep my end of the deal so she can keep hers. And as per Logan, I also don't have a choice but to let him cherish his little time with her dahil hindi ko rin naman alam kung paano pumunta sa lugar nila kahit pa sabihin niya sa akin ang address. I will give him this chance to enjoy Christine's company. Dahil sa oras na bumalik sila rito, I will make sure he will never get anywhere near her. I will make sure that Christine's time will all be mine. Akin lang. Samantala, Christine's point of view. Napahatsing ako bigla sa kalagitnaan ng pag-uusap namin ni Mama. Tingin ko ay may bumabanggit ang pangalan ko. At ang naiisip ko ay ang mga tsismosa naming kapitbahay na kanina pa gustong mahusisa. Nagsumbong kasi sa akin si Clifford. Nagginisa raw siya ng tanong ng mga kapitbahay namin kung sino ang dumating at bakit ang gara ng kotse. Mabuti na lang at hindi niya sinagot ang mga to dahil baka kumalat na sa lugar namin na ikakasal na ako. Iba pa naman ang chismis, palaging advance. Ma, sinabi sa akin ng opisina na pwede na raw akong mag-loan dahil regular employee na ako. Pagsisinungaling ko, pwede na akong mag-loan para makabili tayo ng lupa doon sa may sakahan para hindi na magtrabaho si Papa sa construction. Anak, huwag na muna. Baka wala nang matira sa sweldo mo. Sagot niya sa akin. May sinabi pa siya pero hindi ko na naintindihan dahil ang ingay na ni Papa. Sobrang lakas na ng tawa niya. Nakailang bote na rin kasi sila ng beer. And take note, sila lang dalawa ni Logan ang umiinom. Paminsan-minsan ay sumasali sa kanila si Chester. Pero dahil may ginagawa tong school requirement, ay tumigil na to sa pag-inom. Tingnan mo yung papa mo. Ngayon ko lang yan nakitang mabait sa bisita mong lalaki. Nakangiting sabi ni Mama at napailing na lang. Pero ang kapal ng mukha niya sa parting si Logan pang pinagastos niya sa alak ha. Huwag kayong mag-alala ma. Babayaran ko ang lahat ng nagastos ni Logan. Paninigurado ko sa kanya. Kakausapin ko yang si Papa bukas kapag hindi na yan lasing. Huwag na anak. Hayaan mo na at minsan lang naman. Ako na ang mag-aabot mamaya kay Logan. Pigil niya sa akin at matamis ng ngumiti. Maglista na lang tayo ng mga bibilhin natin bukas. Isali na rin natin yung mga lulutuin natin para sa munting salo-salo. Mabuti pa nga ma. Sabi ko na lang sa kanya. Pagkatapos naming maglista ng mga bibilhin para bukas, ay pumasok na ako sa kwarto namin ni Pinky para ihanda ang magiging higaan ni Logan. Sa kwarto muna ni Chester at Clifford makikitulog si Pinky para may matulugan si Logan. Agad kong inayos ang kama. Malaki ang kama at kasya ang dalawang tao, pero hindi naman ako tatabi sa kanya. Sa sahig ako matutulog. Pagkatapos kong ihanda ang higaan, ay lumabas na ako para tignan kung ano na ang nangyayari sa dalawang nagiinuman. Bala ko na silang patigilin dahil medyo late na rin kasi at baka makaabala pa kami sa mga kapitbahay. Pero pagkalabas ko ay nakita ko ng inaakay na ni Mama si Papa. Halos hindi na to makatayo sa kalasingan. Akmang tutulong na sana ako nang mauna na si Logan. Kaya ang ginawa ko na lang ay hintayin na makalabas siya sa kwarto nila Mama. Parang hindi kaya tayo tinamaan ng kalasingan. Bungad ko sa kanya pagkalabas niya. Ngumisi lang siya sa akin. Mapupungay na ang mga mata niya at halata na rin na sumipa ng alak sa sistema niya. Just a little bit drunk. Sagot niya. I may not look like it pero sanay ako sa inuman. I have been trained to strengthen my alcohol tolerance. Tumango lang ako dahil wala rin naman akong sasabihin sa kanya. Okay, tara na't nang makatulog ka na. Sumunod ka sa akin. Sabi ko at tumalikod na sabay punta sa kwarto ko. Wow, are we getting to sleep together? Tanong niya sabay tingin sa akin at sa kama. Ano ka, sinuswerte?
Siyempre hindi no. Mabilis kong sagot. Diyan ka sa kama at dito ako sa lapag. Sabi ko. Agad siyang umiling matapos marinig ang sinabi ko. No, there's no way I can let you sleep on the floor. Ako na lang dyan. You sleep on your bed. Anya at mabilis na lumapit sa akin. Masanay ako matulog sa malamig. Sure ka? Tugon ko. Mabilis kasi ako ang kausap. At isa pa, ayaw ko rin naman talaga matulog sa sahig no. Although hindi naman direktang sa sahig dahil may manipis na kutsyon naman at makapal na ukay na bedsheet. Yes, I prefer you sleep on a comfortable bed. Okay, thank you. Sabi ko bago umakyat sa kama. Akala ko nga ay gagawa siya ng kalokohan at sasampa rin sa kama. Pero nang silipin ko siya ay nakita ko siyang inaayos na ang higaan niya. Bigla tuloy akong na-guilty. Sure ka ba na dyan ka lang? Yes, okay na ako rito. Sagot niya. At isa pa, alam ko naman na hindi mo ako papayagang tumabi sa'yo dyan sa kama. And if that's what you want, then I just have to respect that. And your personal space too. Napangiti ako sa sagot niya. Mabuti naman at alam mo. O sige na. Matulog na tayo. Maaga pa naman gumigising ang mga tao rito. Sabi ko sa higa. Good night, Logan. Good night, Christine. Matamis siyang sabi at pagkatapos nun ay natahimik na ang paligid. Pipikit na sana ako nang muling magsalita si Logan. Christine? Tugon ko sabay pikit ng mga mata ko dahil antok na talaga ako. Thank you, Anya. Para saan? For letting me find you. Sagot niya. Ano? Halos pabulong kong sabi dahil dama ko na ang gila ng antok sa sistema ko. I miss you. I thought I'd never see you again. Saad niya na hindi ko na narinig ng maayos dahil sobrang antok ko na talaga. I'm glad I found you again. Hindi ko maintindihan ang mga pinagsasabi niya. Siguro dala na lang yon ang kalasingan niya kaya hindi ko na pinansin pa. At isa pa, masyado na akong pagod at antok para isipin pa ang mga yun. Kailangan ko nang makatulog dahil mahaba pa ang araw ko bukas. Susulitin ko ang oras ko, nakasama ko ang pamilya ko dahil hindi ko alam kung kailan ako makakauwi ulit. Kailangan ko ring ihanda ang sarili ko sa papagawa sa akin ni Mr. Muller. Sana nga lang ay hindi ganun kahirap ang ipagawa niya. Sana yung kaya ko lang.